Good morning. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan, good morning na po sa bawat isa. Sa ating mga early birds, good morning na po. Hallelujah. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. God deserve the glory. God deserve the honor. Hallelujah. Praise you, Lord. Yes, God. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Hallelujah. And Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Yes, Lord. And we will say that you are good. In all miracles you've done us, brought us joy. Even we are chained, for all the hope we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And we will say that you are good. In all miracles you've done us, brought us joy. For we will change, for all the hope we have is placed in you right now. And Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Hallelujah. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you, Lord. We declare our everlasting love for you. Yes, O Lord. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. Yes, Lord. We declare that you are Lord. You are God. You are Jesus, the Son of the living God. Jesus, Lord, you're worthy. You're worthy to be praised today. There is none like you, Lord God. Salamat, Ama, pinupuri ka namin. Kaya salamatan, O Lord, sa umagang ito. Thank you for God, for your favor, Lord, for your amazing grace, O Lord. Father, we entrust everything unto you today, even your word, Lord God. Lord, at hinahadlangan ko po anumang plano at walang kaaway. Hinahadlangan ko po anumang nais ng diablo sa aming buhay. Kaya naman, Lord, hayaan mo ang iyong mga salita lamang isang mahayag, Lord, maluwalhati, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Yung pangalan lamang, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, all of glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan, good morning. Good morning na po sa bawat isa. Puri ng Diyos sa umagang ito. So ating pong pagpatuloy yung ating tinatalakay, yung patungkol po sa libro po ni Pastor Rick Warren, ang Purpose-Driven Life. Isang buhay na may layunin, discovering your purpose. Ngayon pong araw ay day 30, no? Shape for serving God. Hinugis upang maglingkod sa Diyos. Kaya sabi po ni Job chapter 10 verse 8, your hands shaped me and made me. Sabi niya, ikaw ang sa akin ay lumalang.
Sabi din po ni Isaiah chapter 43 verse 21, "The people I have shaped for myself will broadcast my praises." Sila yung nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papupurihan. Remember that we are shaped for serving Him. We were shaped to serve God. Yan po yung ating pagkatawag. You were shaped to serve God. Ikaw ay hinugis para maglingkod sa Diyos. God formed every creature on this planet with special area of expertise, mga kapatid. Each of us was uniquely designed or shaped to do certain things. Kaya wala pong duplication. We are unique, you are unique. Before God created you, He decided what role He wanted you to play on earth. He planted exactly how He wanted you to serve Him. And then, He shaped you for the task. May task po tayong gagawin, mga kapatid. Kaya sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10, "It is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. And long ages ago, He planned that we should spend these lives," sabi niya, "helping others." Kaya nga, very purposeful yung paka-design sa atin ng Panginoon. Meron po tayong gampanin, mga kapatid. You are God's handicraft work of art. You are not an assembly line products mass produced without thought. Hindi tayo gaya ng mga production area. You are a custom design, one of a kind original masterpiece. We are unique. We are Christ, di ba? Masterpiece, mga kapatid. God deliberately shaped and formed you to serve Him in a way that makes your ministry unique. Di ba? Ikaw lang ang makagawa nun because you are unique. Kaya sabi po ni David sa Psalm chapter 139 verse 13 to 14, "For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Hindi ka lamang hinubog ng Diyos bago ka pa isilang. Binalangkas din niya ang bawat araw ng buhay mo. Ito ay upang masuportahan ang proseso ng paghugis niya sa iyo, mga kapatid. And everything was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Naka-record po yan. Ibig sabihin, ang lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may kabuluhan. God uses all of it to mold you for your ministry to others and to shape you for your service to Him. Malinaw. Yan po yung plano ng Panginoon, mga kapatid. God never wasted anything. Wala siyang sinayang na oras. He would not give you abilities, interests, talents, gift, personality, and life experiences unless He intended to use them for His glory. Hindi mo yan mararanasan at hindi siya ibibigay ng Lord kung hindi mo yan gagamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Tanda natin, we are shaped to serve God. How God shaped you for your ministry. Paano ka hinugis ng Diyos para sa iyong ministeryo? Tanda natin yung acronym na shape, di ba? Yung S, spiritual gifts, mga kaloob na spiritual, yung heart, yung puso natin, yung abilities, yung kakayanan natin, yung personality, yung katauhan natin, at yung experience, ito po yung karanasan. Di ba? Kaya nga yung bagay na ito, mga kapatid, kailangan natin, number one, sabi dyan, unwrapping your spiritual gifts, pagbubukas ng iyong mga kaloob na spiritual. Kaya tayo po, ibigay sa atin ng Panginoon yan, yung mga gifts na yan, na huwag natin sasarilinin. Kaya kailangan natin i-unwrap, di ba?
God gives every believers spiritual gifts to be used in ministry. Variety. These are special God-empowered abilities for serving Him that are given only to believers. Sa atin po yun, mga kapatid. Kaya sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11, it is the one and the only Spirit who distributes all this gift. He alone decide which gift each person should have. Diba? Your spiritual gifts were not given for your own benefits, but for the benefits of others. Diba? Mga kapatid, binigay sa iyo ng Lord yan para gamitin sa ating paglilingkod sa Diyos at pagmiminister sa mga tao. God planned it this way so we would need each other. Kailangan tayo ng Diyos. When we use our gifts together, we all benefits. If others don't use their gift, you get cheated. Kasi may gift ka, pero hindi mo ginagamit. Sabi diyan, nilalakawan mo ang Panginoon. And if you don't use your gift, they get cheated. Diba? Kapag di mo ginamit ang iyong kaloob, dinadaya mo sila. At kapag yung iba naman, di nila ginagamit ang kaloob nila, naman ay nandadaya ng iba. Diba? Kailangan kasi gamitin mo yung kaloob na binigay sa iyo ng Diyos. Iyon po yung purpose ng Diyos, bakit sa iyo yan binigay. That is why we are commanded to discover and develop our spiritual gifts. An open gift is worthless. Wherever we forget this basic truth about gift, it always causes trouble in the church. Diba? Kailangan i-maximize mo yung full potential mo sa paglilingkod sa Diyos at pag-minister sa tao. Ay, may dalawa pong problem, two common problems dito. Yung tinatawag na gift envy, inggit sa kaloob. Yun naman gift projection o pagtudla sa kaloob. Ito po yung dalawang common problem ng isang eklesiya, no? Yung gift envy, yung inggitan sa loob. Alawa, yung gift projection, yung pagtudla sa kaloob. Diba? Pagnapastangan, pagyurak, no? If of course when we compare our gifts with others, diba? Kapag nagsimula ka ikumpara yung gifts mo sa iba, minsan hindi na tayo masasatisfied sa kaloob na binigay niya. Nagsisilos tayo sa iba. Yun po yung tendency niyan. Magsisilos ka. Bakit siya mayroon, ako wala? Bakit iba yung gift niya kaysa sa akin? Tandaan natin, we are unique. Ano ang ibig sabihin ng gift projection? It happens when we expect everyone else to have our gift, do what we are called to do, and feel as passionate about it as we do. Na-insecure ka na kapag nasapawang tayo ng iba. Gusto natin tayo ang magaling. Yan po yung gift of projection. Gusto natin tayong bida. Diba? Kaya sabi ni Paul says in 1 Corinthians chapter 12 verse 5, there are different kinds of service in the church, but it is the same Lord we are serving. Always remember na isa ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Kaya nga may kanya-kanya tayong kaloob. Hindi dapat tayo nagsasapawaan at hindi dapat tayo nag-iinggitan. Diba? Yung po yung number 1, unwrapping your spiritual gifts. Yung pangalawa, listening to your heart. O pakikinig sa iyong puso. The Bible used the term heart to describe the bundle of desires. Yung heart natin, maraming desires yan. Hopes, interests, ambition, dreams, and affection you have. Your heart represents the source of all your motivation. What you love to do, and what you care about most. Diba? Yung heart natin. Kaya sabi po ni Solomon sa Proverbs chapter 27 verse 19, as a face is reflected in a water, so the heart reflects the person. Diba? Nakikilala ang isang tao sa puso. Laman ng puso niya. Your heart reveals the real you. Diba? Kaya nga, sabi po ng Biblia, the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung laman ng puso natin, ano ang nasa loob ng puso natin, yun naman ang linalabas ng ating bibig. What you are truly are, not what others think you are or what circumstances force you to be. Your heart determines
why you say the things you do, why you feel the way you do, and why you act the way you do. Diba? Another word of the heart is passion. Yung marubdob na pagkagusto o pagkahumiling. Kaya sabi po sabi po ng Bible, ni Moses, serve the Lord with all your heart. God wants you to serve Him passionately, not dutifully. Diba? Hindi lamang po duty natin, but passionately. Kapatid, how do you know when you are serving God from your heart? Paano mo malalaman kung pinagsisilbahan mo ang Diyos ng buong puso? Number one, sabi niya, isang palatandaan na ikaw ay merong masiglang puso, enthusiasm. Meron at kasigasigang ka sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Di ba? Hindi ka nalilimitahan, no, sa paglilingkod sa Diyos. Lalo na, marami kang mga gifts na meron. Kailangan mong i-share sa iba. Di ba? Basta nakitaan ka ng ganun, isa yan sa palatandaan, mga kapatid. Tama yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ang pangalawa, ang pagiging epektibo o pagkamabisa sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Hindi ka lamang self-centered, kailangan Christ-centered. No? Mga kapatid. Hindi lamang gumagawa ka for the benefits ng maraming mag-please sa'yo. Bagkus ginagawa mo lahat ng iyan para ma-please ang ating pong Panginoon. Matuwa ang ating Panginoon. Dahil lahat ng bagay na meron ka, nanggaling sa Kanya yan. Lahat ng gifts meron ka, siya ang nagbigay. God, sabi nga, don't settle for just achieving the good life. Because the good life is not enough. It is not good enough. Ultimately, it doesn't satisfy you. Kaya ang aim natin, instead for the better life, serving God in a way that expresses your heart. Maglingkod ka sa Diyos sa paraan na galing sa puso mo at hindi sa nguso. Do it all for His glory. No? Mga kapatid, gagawa ka na nga lamang, gawin mo na ng buong puso mo. Walang pag-alinlangan at walang pag-aatubili. Mga kapatid. Dahil nababasa ng Panginoon yung motibo ng ating pong puso. Nakikita ng Diyos yung lagay, yung kondisyon ng iyong puso sa paglilingkod. Kaya nga yung question to consider, dito sabi niya, in what way can you see myself passionately serving others and loving it? Anong paraan ng pagsisilbi sa iba ang pwede kong gawin nang marubdob ay may kaligayahan sa puso? Diba? Kailangan passionately, marubdob at masayang puso sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ay duhop meron tayong napulutan ng aral. Tayo pa ay hinubog ng ating Panginoon para maglingkod sa Kanya. Yan po yung purpose na, yan po yung purpose natin. Bakit nga tayo nilikha? God created us for His glory, for His own glory. Gusto ng Diyos, ma-maximize mo yung full potential na meron ka. Huwag mong itago. Bagkos, i-share mo, ipagamit mo ito para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. At yung bagay na yan, ang bagay na hindi masasayang. Yung paglilingkod mo sa Panginoon, wholeheartedly, yan yung bagay na hindi masasayang, no? Sa history ng buhay mo, na kahit wala ka na, kahit nasa kasama ka ng Panginoon, na nanatiling buhay yung iyong patotoo, buhay yung magandang ginawa mo, diba? Na maximize mo yung calling na binigay sa iyo ng Panginoon, na gamit mo ng tama yung shape na inatang sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, marami pong salamat sa ating mga
viewers sa umagang ito. Dalangin ko na ito'y makarating sa 4 na sulok ng mundo. Na maabot po yung mga kaluluwa. No? Sila po ay makarinig ng salita ng Panginoong Hesus. Bagkus sila po ay may enlighten. No? Magkaroon ng burden sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nakinig, nagsubaybay. Maraming pong salamat sa inyo. At sino man ngayon ang nakaranas ng depression, anxieties, may mga karamdaman, ako po'y humihiling sa Panginoon. Nabigyan po kayo ng kapayapaan sa iyong puso, kagalingan sa iyong buhay, restoration sa iyong buhay sa umagang ito. Sino ka man ngayon nakakaranas ng mga depression, anxieties, or may mga sakit, I pray to the Lord. Lord, touch their lives today. Ipuin niyo po ang kanilang mga balikat, Panginoon. Ipadaloy ang kapayapaan, ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Pinupuri ka namin salamatan sa araw na ito. At ang sino man ngayon ang nagdadiwang ng mga birthday, anniversaries, po'y nakikigalak sa kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin salamatan sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita na amin po napagbulay-bulayan sa araw na ito. Make this day fruitful and victorious, Lord God. Lahat ng aming gagawin, maging payapa, maging payak, at higit sa lahat, victorious, Panginoon. Pinupuri ka namin salamatan sa umagang ito. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. God bless. Bye-bye.